Good day mga kasisid and welcome back sa channel ko, especially sa mga bagong subscribe. In this vlog, I will discuss and explain yung mga most common na mga problems ng mga seaman when using Mismo, yung Marina Mismo, especially sa pag-login at saka pag-create ng mga accounts nila. Pero bago natin ipagpatuloy ang discussion natin, may special announcement ako para sa inyo. Be the next recipient of limited and special edition QSEED Cup for free. Now, if you want to get the free cup, simply follow the 3 mechanics. Number 1, subscribe with my YouTube channel and share all my posts on my Facebook page. Number 2, join the official Facebook group of QSEED and learn more maritime information. And number 3, visit my website at www.qseed.com and get the latest maritime tips and articles. And also, visit QSEED online charity shop to promote your online products and business for free. Now, let's talk about Mismo. Ano nga ba ang Mismo at bakit marami sa mga kabaro natin ang nahirapang gamitin or may mga problema sila sa paggamit ng Mismo, especially sa pag-create nilang accounts at sa pag-login nila. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito para mas maintindihan nyo at may share nyo ang information na ito, lalo na sa mga may problema regarding sa Mismo login nila. Ang Mismo ay yung tinatawag na Marina Integrated Seafarers Management Online System. Ito na po yung pumalit yung sa SCS before, yung Seafarer Certification System. Kung naalala nyo, naglalagin din tayo doon. So ngayon, ito na yung pumalit, ang Marina Mismo. Marami tayong nare-receive ng mga inquiries sa Facebook page ko sa inbox regarding dun sa Mismo accounts nila, especially sa pag-login at pag-create ng account. Kasama sa mga problema dito, ang pinaka-common sa lahat ay yung invalid credential at saka yung account daw nila ay existing na at kung ano yung gagamitin nilang email or paano nila i-activate yung bagong created nila na account. Siguro naririnig nyo na marami sa mga kapwa-kabaro natin ang nagre-reklamo dahil medyo mabagal daw yung sistema pag gumamit sila ng Mismo. Pero pag-usapan natin ano-ano nga ba yung advantages at saka disadvantages ng paggamit natin ng Mismo. Number 1 na advantage ng Mismo ay yung online na, yung hindi ka na kailangan pang pumila. Pero I hope dahil hindi na tayo pipila, dahil may Mismo na, sana medyo mabilis at tuloy-tuloy yung pag-process sa Mismo at mabilis yung releasing. Pangalawang advantage ng paggamit ng Mismo ay since nasa digital age na tayo, so kailangan din nating matututunan at alamin paano nga ba yung sistema sa paggamit ng computer at paano natin ko-convert yung mga certificates natin into digital para may kopya tayo kasi ayaw sa gusto nyo, nasa mundo na tayo ng computers. Isa sa mga nakikita kong mga disadvantage ng paggamit ng Mismo sa ngayon ay yung medyo matagal yung releasing. Bakit? Dahil sa sobrang dami ng nag-a-apply, sobrang dami ng volume ng mga nag-a-apply online, kaya siguro natatagalan yung pag-release ng mga documents natin. Pero I believe, in my own opinion, ang purpose ng pag-online is dapat mas mapabilis tayo, less hassle at mabilis yung releasing. I hope yun yung purpose bakit tayo gumamit ng mga online na mga system. Number 1 na pag-uusapan natin na common na problema ng mga seaman ay yung pag naka-receive sila ng invalid credential. Ano nga ba ang nangyayari pag sinasabing invalid credential? Karamihan sa mga lumalabas sa kanila, pag nag-create o naglalagin sila ay lumalabas yung invalid credential. Ano nga ba ito? Pag invalid credential, ibig sabihin, yung account na ginamit mo or nilagin mo dun sa mismo system ay hindi ina-acknowledge or hindi nababasa dun sa system, sa database ng Mismo. So, ang usual na binibigay nila na solution or advice or recommendation from Marina, pag meron kang invalid credential, ay yung makikita nyo yung instruction dito sa screen na to. So, para sa mga invalid credentials or yung nagre-request na papalitan yung birthday nila, yung mga extension ng name nila, yung mga junior, yung mga second, third, nakalimutan nila ilagay. So, ang gagawin nyo is mag-email lang kayo sa Marina dito sa pinapakita ko email na nandito sa screen ngayon at saka makikita nyo rin itong format na nasa description ng video na ito. Ibibigay ko sa inyo para hindi kayo mahirapan pag nag-email kayo. And make sure na pag nag-email kayo, mag-attach kayo ng first page ng Seaman's Book nyo kung saan nandun yung mukha nyo, yung details nyo kasi yun yung pagbabasihan nila para ma-check nila yung account mo na nasa Mismo. Okay, so kung makikita nyo dito sa screen, nandito na tayo ngayon sa Mismo na website nila. So, ganito yung itsura. So, ano nga ba yung website nito? Ito yung online-appointment.marina.gov.ph. So, ayan, welcome tayo ng Mismo. So, ang meaning ng Mismo ay Marina Integrated Seafarers Management Online System or Mismo. So, yun, para mas alam nyo at maintindihan nyo, yan yung ibig sabihin ng Mismo. Okay, so nandito tayo ngayon sa login screen nila. So, makikita nyo, nakalagay dito, you can now set appointment with Marina. So, meron pa sila dito parang reminder message. So, in the light of safety and precautionary health measures, the Marina shall conduct a full online evaluation of applications for issuance of STCW certificates.
the personal presence of the applicant will only be required during the scheduled release of certificates and theoretical assessment permit. So, sana naintindihan nyo kung anong ibig sabihin nito. So, ito na nga, nakikita nyo, may dalawang dito. May dalawang options dito. First, itong sign up, sign in, and explain din natin ano itong ibang mga options nila nakalagay sa baba, or verify SIRB/ID/cert certificate. At saka pwede mong ma-verify yung certificate mo via QR code. So, yung mga square dyan na may mga may parang barcode. So, yun yung QR code. And exam schedule. Explain natin isa-isa. Mag-start tayo sa sign up. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng sign up? Okay, para mas maintindihan nyo, ang nakalagay sa sign up, ito yung wala ka pang existing na account, mag-create ka pa lang ng panibagong account mo. So again, may nakikita kayo ditong choose your registration. So, mayroong option dito na register new account or already have an account. So, magsa-sign in ka na. So, pag nag-register ka ng account, so of course, i-click mo, you just have to fill in your first name, middle name, last name, email, select mo yung gender, siguro naman alam mo yung gender mo, your birth date, mag-set ka ng password, and i-check mo dapat yung I accept the terms and conditions, and pag complete na yan, register mo. So yun nga yung sabi ko kanina, make sure na alam mo yung password mo at saka yung email mo, natatandaan mo. So best tip ko dyan is i-save mo sa mga notes mo or kung saan mo gustong save na matatandaan mo yung email mo at saka yung password mo. Okay? So, pag okay na yan, kasi once nakapag-register ka na, magsisend yan ng activation link dun sa email mo. Yun yung i-click mo para makapasok ka na dito sa mismo system. So, I hope maliwanag yung explanation ko dito regarding sa pag-create ng new mismo account mo. Dito naman tayo sa baba na may nakalagay na already have an account. So, pag meron ka ng existing account or yung ginamit mo before, yung sa SCS, yung sa old website nila, pwede mong gamitin yung email na yun kasi yun na yung nakaregister na account mo dun sa Marina na database nila. So, subukan natin mag-login tayo. So, ayan. So, nakasave na pala dito sa akin account ko sa paggamit ng mismo. So, may existing na ako. So, ito yung email ko and then naka-save na yung password ko dito sa cellphone na to. So, ibig sabihin yan, pag first time mo kasi pag nagla-login dito sa mobile phone mo, pag nagsiset ka ng password at saka pag okay na, pag sinasubmit mo na, minsan mayroon parang auto-message yung phone mo, parang sa Google to na form, kung gusto mo bang i-auto-save yung password mo dito sa website na pinasukan mo. So, just be careful lang kasi nga, minsan, nagagamit yung ibang mga account sa mga maling paraan. So, make sure lang din na ikaw yung may access parati ng phone mo para secured at saka safe yung account mo. So, pag may existing ka na account, so of course, itong mangyari sa inyo, itatype mo lang yung email mo and then yung password. At napaka-importante na dapat ma-check mo yung I'm not a robot. So, ito yung tinatawag na CAPTCHA. So, ayan. So, pag okay na yan, pag naka-check niyo na yan, pwede mo nang pindutin yung button na red. So, ito yung paglalagin para safe at saka secure yung paglagin mo. Okay. So, bago natin pindutin yan, nakikita nyo dito, may nakalagay dito na forgot password at saka resend verification. So, pag login mo, hindi ka nakapasok o nakalimutan mo yung password mo, of course, subukan mo i-click yung forgot password, hihingi yan sa'yo ng email mo, isi-send yan yung bagong password mo dun sa email mo. So, yun nga, make sure na nabubuksan mo, naalala mo yung account mo. Okay, so ngayon, kung naka-login ka na, at saka hindi mo pa rin nakikita yung activation link o yung verification code, merong option dito na resend verification. So, meron kayong nakikita dito na resend verification. So, pwede nyo rin itong i-click para makareceive kayo ng bagong verification code o yung activation link. So, susubukan natin na maglalagin tayo. Pindutin natin yung arrow na red. So, ito na yung information ko. So, since nakalagin na ako at kompleto na yung mga information ko. Okay, dito naman tayo sa ibang feature nila. Itong verify SIRB/ID/certificate. So, click natin para makita natin. So, ayan, i-verify mo lang yung ID mo,
SIRB or certificate dito sa mismo system nila. So, meron kang pagpipilian na select type. So, ayan, ano ba yung gusto mong i-verify? Yung COP mo ba, COC, COE, or basta mismo issued, ha? I mean, na-issue na gamit yung mismo system. Or pwede mong i-verify yung Marina ID mo, or yung SIRB mo, or yung COP, COC, COE mo, gamit yung old system pa, yung hindi pa mismo. So, okay, so dito naman tayo sa verify certificate via QR code. Ano nga ba ito? So, once i-click natin ito, mismo issued or hindi mismo issued. Ang lalabas dito is parang maglalabas siya, may camera siya. So, ibig sabihin nito, pwede nyong i-scan yung mga certificate nyo na mismo issued na may mga QR code o yung parang may mga barcode yung square. Yung alam mo yung mga parang barcode sa mga products. So, ganun. Pwede mong i-verify at babasahin niya, makikita niya automatic kung nandun sa system nila yung mga certificate nyo na may mga QR code. And last, i-check natin kung ano nga ba itong feature na exam schedule. So, kung nakikita nyo, naglo-load siya, ibig sabihin nito, dito nyo i-check kung ano-ano yung mga available na schedule pag gusto nyo mag-exam. So, ayan, naglo-load na ngayon. So, check natin, may mga date, today, back, or next. So, ano-ano nga ba itong mga blue? So, ibig sabihin, ito yung mga information dun sa araw na yan kung ilan yung mga slots available. Kung example, mag-i-slot ka ng GMDSS, ilan ba yung slots na available, saan na lugar, saan na location, or mag-exam ka sa deck or sa engine, makikita mo dito may mga different slots. So, ito yung sample. So, subukan natin, i-click yung next. So, click natin ng next. So, until August 2020, meron ng available schedule. So, makikita nyo, example, nandito tayo sa August 7. So, AM at meron available na schedule sa AM na 25 na slot for deck. So, sa Manila, yung schedule nitong exam na to. Marami sa mga kabaro natin ang nagpapagawa ng mismo nila sa mga asawa nila, kakilala nila, or sa kamag-anak nila. Kung pwede lang naman na dapat kayo mismo, ikaw na seaman, ikaw dapat ang gagawa or mag-familiarize ng mismo account nyo kasi hindi sa lahat ng panahon yung mga taong gumagawa ng account nyo ay nandyan para sa inyo at that is your personal information, so dapat ikaw lang yung makakalam. Except siguro yung sa mga sobrang matanda na o hindi talaga nila alam paano gamitin yung computer o yung mismo. At bakit? Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, ang pag-process ng mga documents ng mga marino ay naka-online na. So, dapat kabisaduhin nyo, alamin nyo lahat ng features at function para sa susunod pag nag-renew kayo, kabisado nyo na at alam nyo na yung pasikot-sikot. So mga kasisid, salamat sa panonood and I hope medyo maliwanag na sa inyo ang problema nyo regarding sa mismo login. At sa susunod na vlog ko, pag-uusapan natin kung paano pag-fill up ng information nyo sa mismo, paano mag-select ng appointment, paano mag-upload ng mga documents nyo, at paano magbayad sa different payment methods. So mga kasisid, salamat sa panonood, God bless you, and see you sa next vlog ko.